Walang special treatment. Ito ang tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagkakakulong ng kanyang kaibigan at kaalyado sa politika na si dating Senador Bong Revilla, kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Inilipat muna sa New Quezon City Jail sa Payata si Revilla habang hinihintay ang desisyon ng korte sa apelo niyang manatili sa kustodiya ng PNP. Balitang hatid ni June Veneracion. Si DILG Secretary John Vic Remulla mismo ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Ito ay para iharap si Revilla sa korte o yung tinatawag na return of warrant. Nahaharap ang dating senador sa mga kasong graft at malversation through falsification of public documents dahil sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kumusta? Pasok. Okay. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nang dito, sabi niya, lalaban ako. Nagbayad ng 90,000 pesos na piyansa si Revilla para sa kasong graft. Pero dahil non-bailable ang kasong malversation, ay makukulong pa rin siya. Hiniling ni Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili siya sa kustudiya ng PNP para raw sa kanyang seguridad. Diringgin ang mosyong ito sa Biyernes, kasabay ng pagbasa ng sakdal sa kanya at sa mga kapwa-akusado. Iniutos muna ng korte na ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kaya mula Sandigan Bayan, ibinyahe agad si Revilla sa kanyang kulungan. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedures. Binigyan din siya ng dilaw ng uniforme ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. 47 square meters ang laki ng magiging kulungan ni Revilla. May 5 itong bunk beds na kasya hanggang 10 PDLs. May sarili ring palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Pagtitiyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. Kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Gaya ng ibang PDL, 100 piso lang kada araw ang allowance si Revilla sa pagkain. Bawal din ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may online hearing, may papahiram daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Pero bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, inisasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Bukod kay Revilla, sa Quezon City Jail din iniutos sa Sandigan Bayan na ikulong ang 4 iba pa niyang kapwa-akusado na sina dating DPWH Bulacan Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Dumasig. Gayon din ang accountant na si Juanito Mendoza. Sa 7 ipinapaaresto ng Sandigan Bayan, si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, Engineer Emelita Huwat na lang ang hinahanap. Sa Benguet na aresto si DPWH Bulacan 1st DEO Cashier, Cristina Pineda. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa manoy katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang badawit sa pork barrel scam. Hanggang sa makalaya noong 2018, matapos i-acquit ng Sandigan Bayan sa plunder at magbayad ng 480,000 na bail bond para sa pending graft cases niya noon. Taong 2021 ay na-acquit din si Revilla sa 16 counts ng graft. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Remulla at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katiket ni John Vic Remulla, ang anak ni Revilla na si Jolo, sa gubernatorial at vice-gubernatorial elections ng probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Bagaman kaibigan niya si Revilla, pagdidiin ni Remulla, I assure you, walang magiging special treatment doon. naging bahagi naman ng Senate slate ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon 2025 si Revilla. Paggiit ng Malacanang, walang sasantuhin ng mga investigasyon kahit na mga kaalyado nito. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Walang sinasanto
kaalyado, kamag-anak, kaibigan. Kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Nanindigan din ng Malacanang sa pagsulong sa due process. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.